Salamat, Ama, para sa mga kalalakihan at kababaihan na nag-alay ng kanilang buhay sa ministeryo ng pamamagitan. At ipinagdarasal namin ang iyong proteksyon sa bawat isa. Alam na sila ay nasa harap na linya ng isang espiritual na pakikidigma na nagaganap sa langit dahil pinili ng tao upang maghimagsik laban sa kanyang lumikha. At kinuha ni Satanas ang renda ng kapangyarihan sa sistemang ito ng mundo. Tulungan ang bawat isa na kilalanin ang kahalagahan ng espiritual na tunggalian kung saan sila ay kasangkot at ipinagdarasal namin na sila ay maging mapagbantay sa paglalagay ng buong baluti ng Diyos araw-araw. Alam na ang kaaway ay naghahangad na sirain ang kanilang patutuo at pilayin ang kanilang pagiging epektibo, direkta at pamahalaan ang kanilang mga panalangin at pamamagitan at bigyan sila ng isang kasalukuyan pagkilala na mas malaki ay siya na sa kanila kaysa na nasa mundo. May bawat isa magpahinga sa kaalaman na ang tagumpay ay secured sa Panginoon, na kung saan ay nananalo sa Kalbaryo. May bawat isa lamang sumunod kay Kristo at manatiling tapat sa kanilang mga pangako, upang ang Espiritu ng Diyos ay maaaring gamitin ang mga ito bilang isang sisidlan upang ipasa ang kanyang mga plano at layunin sa mundo hanggang si Kristo ay nasa lahat. Salamat, Ama, para sa ministeryo ng pamamagitan at itaas manalangin kami. Marami nakukuha ng baton ng panalangin sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin kami. Amen. Bigyan natin ng karunungan sa tapat na maliit na grupo ng mga Kristiyanong tagapamagitan na nakatayo sa puwang sa harap ng Panginoon. Sa ngalan ng napakaraming tao na walang kamalayan sa mga espiritual na labanan na nagaganap sa mga langit, paunlarin sa bawat isa ang puso ng isang tunay na lingkod na napakahalaga para maging mabisa ang espesyal na ministeryong ito, ang uri ng lingkod puso na napakahalimbawa sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ipinagdarasal namin na ang bawat isa ay magkaroon ng isang lingkod na puso, pangunahan at gabayan ng Espiritu ng Diyos at sumuko sa Kanya sa pag-iisip, salita at gawa, upang sa araw-araw ay lumalakad sila sa Espiritu at katotohanan at nabubuhay sa bago ng buhay kay Kristo. Nawa ay magkaroon ang bawat isa ng pangunawa sa masamang kapangyarihan at plano ni Satanas at matutong takpan ang kanilang mga sarili at yaong mga ipinagdarasal nila.
sa sandata ng Diyos at nang nagawa, ang lahat ay magsitahan ang bawat isa ng tapat. Ito ay hinihiling natin sa mahalagang pangalan ni Jesus. Amen. Ama, alam namin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng 2 o 3 na nagtitipon upang manalangin sa iyong pangalan. At hinihiling namin sa iyo na tumingin sa biyaya at pabor sa lahat ng maraming grupo at ministeryo na nagpupulong upang mamagitan sa ngalan ng iba. Hinihiling namin sa iyo na bantayan at protektahan ang bawat grupo, gaano man sila kalaki o maliit, at ipinagdarasal namin na magkaroon ng maraming kumpol ng mga tagapamagitan sa bawat bansa sa mundo, na handang buhatin ang mga pinuno ng kanilang bansa, yaong hindi kailanman nagtiwala kay Kristo bilang tagapagligtas, at sa kanilang mga kapatid kay Kristo. Hinihiling namin na bigyan mo ang bawat grupo ng pasilidad upang ibuhos ang kanilang mga puso sa Panginoon habang nananalangin sila sa kalooban ng Diyos sa buhay ng lahat ng kanilang namamagitan. Nawa ay matuto silang magdamdam sa panalangin habang sila ay nagkakaisa upang ibuhos ang kanilang mga puso sa intercessory prayer ng sama-sama. Nawa ay matutunan nilang iwanan ang kanilang kaluluwa hanggang sa kamatayan, gaya ng ginawa mismo ni Kristo sa harden, habang pinahihintulutan nila ang banal na Espiritu sa loob na manalangin sa pamamagitan nila at magtiyaga sa panalangin ng sama-sama hanggang sa maisakatuparan ang iyong layunin sa iyong papuri at kaluwalhatian. Amen. Ama sa langit, ihanda ang mga puso ng lahat ng tinawag sa mahalagang ministeryo ng pamamagitan upang sila ay maging kasangkapan upang tumayo bilang tagapamagitan sa pagitan ng tao at ng Diyos, at kumilos bilang mga bantay sa dingding. Nawa ay maaprubahan ang kanilang ministeryo sa Diyos upang sila ay makapag-alay ng taimtim sa pagsusumamo para sa mga kaluluwa ng mga nawala, upang sila ay maaprubahan dahil sa pagkakaalam na kung wala ang nagliligtas na dugo ni Kristo upang hugasan sila ng malinis na kasalanan, walang laman na bibigyang katwiran sa harap ng makapangyarihang Diyos. Bigyan sila ng isang puso na handa ring makiusap na ang katawan ni Kristo sa kabuuan ay magiging mature sa pananampalataya at lalago sa isang mas malalim na kaalaman sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesu Kristo, kapwa, korporasyon at individual. Nawa ay maaprubahan ng Diyos ang mga lalaking ito at babae upang maipakita nila
ang pag-ibig ni Kristo sa isang nawawala at namamatay na mundo. Ama, ipinagdarasal namin ang lahat ng tinawag sa pinakamahalagang ministeryo ng pamamagitan ng trono at hinihiling na sila ay pangunahan ng banal na Espiritu ng Diyos na manalangin sa kanyang perpektong kalooban at magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa Diyos. Perpektong mga plano at layunin para sa nawala at namamatay na mundong ito. Ipinagdarasal namin na gabayan mo ang kanilang mga pamamagitan at panalangin upang sila ay manalangin sa Espiritu at katotohanan, sa iyong kapurihan at kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Panginoon, alam ko na ang mga paninubugho ng laman ay kapahamakan at masama, at kasuklam-suklam sa iyong mga mata. At gayunpaman ay nagpapakita ka ng mabuti at makadiyos na paninibugho sa iyong mga anak, at ang mga bagay ng Diyos na mahalaga sa iyong paningin. Salamat, Panginoon, na ikaw ay nagsiselos sa paraang iyon dahil sa iyong pagmamahal sa akin. Nagpapasalamat din ako sa iyo sa makadiyos na paninibugho na ipinakita ni Pablo sa Iglesia ng Diyos. At nananalangin na ako rin ay magkaroon ng pagnanais na tulad niya, na manalangin para sa iyong proteksyon ng Iglesia mula sa masasamang paraan ni Satanas na nagnanais na iligaw ang mga mananampalataya, at nananalangin sa parehong paraan na nilinlang niya si Eva sa halamanan ng Eden. Tulungan mo ako ng higit pa at higit pa upang bumuo ng isang makadiyos na pagnanasa, isang makadiyos na paninibugho sa mga bagay ng Diyos. Tulungan mo akong huwag ipagpatuloy ang katotohanan sa pamamagitan ng kompromiso o pawiin ang ebanghelyo ng biyaya upang mapanatili ang isang huwad na pagkakaisa. Ngunit sa halip, Panginoon, ipinagdarasal ko na magkaroon ako ng pagnanasa sa katotohanan habang sinisikap kong ibahagi ang ebanghelyo ng biyaya sa lahat ng naliligaw na makinig. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mapagmahal na Ama, patawarin mo ako sa aking damdamin ng paninibugho na alam kong hindi matuwid at lubhang nakapipinsala sa aking kapakanan, sa aking kalusugan, at sa aking mga relasyon. Pigilan mo akong tingnan ang mga katangian at nagawa ng iba, at hilingin na magkaroon ako ng kanilang mga regalo at biyaya. Tulungan mo ako, Panginoon, na bumuo ng isang saloobin ng kasiyahan at kapayapaan na alam kong nagmumula lamang sa iyo.
Panginoon, kung minsan ang aking hangal na paninubugho ay nagdulot ng lamat sa pagitan ng mahal na mga kaibigan at sa akin. At kahit na nag-ambag sa mga problema sa aking sariling pamilya, ang pagnanais na magkaroon ng kung ano ang pag-aari ng iba upang tamasahin ang katanyagan at karisma na tila mayroon ang iba ay naging sa mga oras na nakakapigil na hindi ko alam kung aling paraan ang liliko. At alam ko na hindi ito ang iyong kalooban para sa aking buhay. Patawarin mo ako sa aking mga paninibugho at tulungan akong bumuo ng isang saloobin ng pasasalamat para sa lahat ng akin at sa lahat ng mayroon ako. At Panginoon, ipinagdarasal ko na bigyan mo ako ng biyaya upang baguhin ang aking mga iniisip mula sa mga inggit at paninibugho sa tamang pag-iisip at dalisay na pag-iisip. Panginoon, alam ko na sinasabi sa banal na kasulatan na isipin ang anumang totoo at mabuti, anuman ang tama at dalisay, anuman ang kaibig-ibig at kahanga-hanga, at anuman ang mahusay at kapuri-puri, at ayusin ang aking isip sa gayong mga bagay. Tulungan mo ako, Panginoon, na baguhin ang aking pattern ng pag-iisip mula sa masama tungo sa mabuti. Dahil alam ko na ang lahat ng bagay ay posible sa iyo. Hinihiling ko ito kay Jesus. Amen. Mahal na Panginoon, dinadala ko sa iyo ang maraming tao na nababalot ng inggit at paninibugho na may napakasamang epekto sa buhay ng lahat ng nahuhuli sa mapanirang paraan nito. Panginoon, alam ko na ang paninibugho ay tulad ng isang cancer na nag-uugat sa isang tao mula sa loob palabas, at ito ay isang ugat na nagsilang ng iba pang makalaman na kasamaan at hindi mabuting pagnanasa. Panginoon, hinihiling ko sa iyo na tumingin sa ibaba sa habag at awa sa lahat ng sumuko sa nasirang rutang ito. Panginoon, alam ko na ang lahat ng mabubuting bagay ay nagmumula sa iyo. At ipinagdarasal ko na sa iyong biyaya, hahanapin mo ang mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Ngunit nagnanais na tumalikod mula sa kanilang naiinggit at naninibugho na mga saloobin. Iguhit sila sa isang nagliligtas na relasyon sa iyong sarili, Panginoon. At Panginoon, kung may mga mananampalataya na may mga bahid ng paninibugho sa kanilang mga puso, gumuhit sa kanila. Dalangin ko na mahatulan mo sila sa kanilang pangangailangang tumalikod sa mapangwasak na landas na ito upang sila ay makabalik sa pakikisama sa iyong sarili. Panginoon,
Kung mayroong anumang mga nakatagong paninibugho na nakatago sa aking sariling puso, ipinagdarasal ko na sa iyong biyaya dadalhin mo sila sa aking pansin upang maipagtapat ko sila bilang aking sariling mga pakikibaka. Kahit na hindi ko sila alam o nakumuflag sila sa aking hangal na pagmamataas. Salamat Panginoon na ikaw ay namatay para sa bawat isa sa amin at hindi mo itatalikod ang sinumang sumisigaw sa iyo para sa tulong. Kaya sa iyong pag-ibig at pakikiramay, ipinagdarasal ko na kahit ngayon ay lalapit ka sa mga lumulubog sa isang cesspit ng paninibugho at iguhit sila sa iyong mga bisig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mahal na Ama sa langit, madalas akong tumitingin sa ibang tao at nais ko lang na ako ay katulad nila o magkaroon ng kung ano ang mayroon sila. At Ama, tila nagiging isang pagkahumaling na nakakatakot sa akin, Panginoon. Tulungan mo akong malampasan ang labis na paninibugho na ito sa pagnanais na ako ay ibang tao at naiinggit sa kanilang mga pagkakataon at personalidad. Panginoon, alam ko na ako ay natatakot at kamangha-mangha na ginawa na ikaw ay nakaschedule araw-araw ng aking buhay. At naalam mo pa nga ang bilang ng mga buhok sa aking ulo. At sa aking puso, alam ko na ikaw ay namatay para sa akin dahil mahal mo ako. Tulungan mo ako, Panginoon, upang masiyahan sa akin at kung sino ako, at mangyaring tulungan akong malampasan ang pagnanais na ito na palaging maging katulad ng ibang tao. Dalangin ko, Panginoon, na sa tuwing ang isang pakiramdam ng paninibugho o inggit ay nagsisimulang gumapang sa aking mga iniisip, natutulungan mo akong kunin ang kaisipang iyon na bihag at ibigay ito kay Jesus. Tulungan mo ako sa halip na ayusin ang aking isip sa iyo at tumawag sa isip na ikaw ay namatay sa krus at bumangon muli dahil sa iyong pagmamahal sa akin. Salamat sa pagmamahal mo sa akin at ipinagdarasal ko na matuto akong maging taong ginawa mo sa akin at makalaya mula sa palaging pagnanais na ako ay ibang tao. Salamat sa pangalan ni Hesukristo na aking tagapagligtas. Amen. Salamat, Ama, para sa libreng kaloob ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo, ang iyong bugtong na anak, at salamat sa simpleng katotohanan na ang kaligtasan ay hindi matatagpuan sa ibang tao at walang ibang pangalan. Sapagkat walang ibang tao o pangalan na ibinigay sa ilalim ng langit kung saan dapat tayong maligtas. Kung paanong pinupuri kita na sa iyong biyaya at awa, dinala mo ako
sa mahalagang pagkaunawang ito na si Jesus lamang ang tanging daan patungo sa langit at walang sino man maliban kay Kristo Jesus ang makapagbukas ng pinto sa iyong banal na presensya. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang mga makasalanan ay maaaring magkaroon ng kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng paniniwala sa Kanya at sa Kanya. Yaong sa atin na nagtiwala kay Kristo bilang tagapagligtas ay maaaring matakpan sa kapayapaan ng Diyos na nagpapasa ng lahat ng pangunawa. Naniniwala ako na tayong nakakakilala sa Kanya bilang tagapagligtas ay pinalaya mula sa pagkaalipin tungo sa kasalanan at sa sumpa ng kamatayan, at darating ang araw na ang bawat tuhod ay yuyuko sa harap ng kanyang trono at ang bawat dila ay magtatapat na si Hesukristo ay Panginoon sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Kunin mo ang aking buhay na nananalangin ako at gamitin ko ito bilang saksi sa katotohanan ng Ebanghelyo na si Hesukristo ang nag-iisa at tanging daan patungo sa Ama. At nawa ay marami ang mananampalataya sa iyo sa mga araw na naghihintay sa iyong papuri at kaluwalhatian. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, salamat sa kahangahangang halimbawa ng makadiyos na pamumuhay, sa mapagpakumbabang pag-asa sa Espiritu ng Diyos at sa mapagmahal na pagsunod sa kalooban ng Ama. Salamat na sa pamamagitan ng buhay na iyong nabuhay at ng kamatayan, ikaw ay namatay, na ikaw ay nagpakita ng isang halimbawa kung paano ako rin mabubuhay sa Espiritu at katotohanan. Sa pamamagitan ng mapagpakumbabang pag-asa sa Espiritu ng Diyos at sa mapagmahal na pagsunod sa kalooban ng Ama. Tulungan mo akong mamuhay na gaya mo araw-araw, at nawa ay maging handa din akong magdusa ng kawalang hanggan, kawalang interes at kawalang katarungan, na naging halimbawa ng iyong buhay upang tulad mo, maaari rin akong matuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na maaari kong tawagin upang magdusa. Nawa ay ang aking buhay ay maging isang buhay na salamin sa iyo. Nawa ay ang aking buhay ay maging isang buhay na salamin sa iyo at paunlarin mo sa akin ang isang dalisay na puso ng biyaya at pag-ibig at isang nakatuong pag-iisip kung saan ikaw ang naging pamantayan ng aking buhay. Ibigay mo sa akin na manalangin ako, isang espiritu ng pagpapakumbaba habang sinisikap kong mamuhay ng gaya mo, Panginoong Jesus, sa kapangyarihan ng Espiritu at sa kaluwalhatian ng Diyos. Nawa ay ang buhay na aking nabubuhay
ang mga salita na aking sinasalita, ang saloobin na aking nabubuo, at ang mga motibo ng aking puso ay maging katanggap-tanggap sa iyong paningin. Aking Diyos at aking manunubos, nawa ay makita ka sa akin habang siya ay nagsimulang dumami ng higit pa at higit pa sa aking buhay. At habang ako ay bumababa sa kahalagahan, upang ang mga taong aking nakakasalumuha ay maakit sa iyo, Jesus, at dalhin sa isang nagliligtas na kaalaman tungkol sa iyo sa kaluwalhatian ng Ama. Amen. Kung paanong pinupuri at pinalalaki natin ang magandang pangalan ni Jesus na isinantabi ang kaluwalhatian niya sa langit kasama ng Ama bago pa man ang sanlibutan, upang pumarito sa lupa at ipanganak na gaya ng tao, upang sa pamamagitan ng kanyang perpektong buhay at sakripisyong kamatayan, ang mga makasalanang tulad ko ay matubos sa hukay ng kapahamakan, mapatawad sa ating mga kasalanan, at magkaroon ng kapayapaan sa Diyos Ama. Salamat, Jesus, na ginawa mo ang iyong sarili na walang reputasyon at ipinanganak bilang isang mapagpakumbabang alipin upang mabuhay ka ng isang perpektong buhay at maging walang kasalanan na hain para sa kasalanan ng buong mundo. Salamat na ikaw ay kabayaran para sa ating mga kasalanan, at sa pamamagitan ng paniniwala sa iyo ay naibalik tayo sa matamis na pakikisama sa Ama. Mahal na Jesus, ikaw lamang ang karapat-dapat sa lahat ng aming karangalan at kaluwalhatian, at sa pagsamba at papuri. At ipinagtapat ko sa iyo bilang aking Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpakailanman. Purihin ang iyong banal na pangalan. Amen. Salamat, Ama, sa pagliligtas sa akin at pagdadala sa akin sa iyong makalangit na pamilya. At salamat sa kaloob ng biyaya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aking Panginoon. Ama, habang binabasa ko sa pamamagitan ng panalangin ng pamamagitan ni Kristo para sa kanyang mga alagad sa gabi, na siya ay ipinagkanulo, at para sa lahat na darating na pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang saksi. Ipinagdarasal ko na maging handa akong harapin ang lahat ng mga hamon sa buhay na maaari kong tawagin upang tiisin na bumagsak sa mundong ito, at manalangin na sa kapangyarihan ng Espiritu ay mamuhay ako ng makadiyos na buhay na lumuluwalhati sa iyong banal na pangalan. Nawa ay ang malumanay na lakas at mapagpakumbabang pagsunod ng Panginoong Hesukristo ay lalong maging maliwanag sa aking buhay. Habang sinisikap kong magpasakop sa pangunguna at paggabay ng banal na Espiritu ng katotohanan sa aking pang-araw-araw na paglalakad.
at nawa ay ang matinding pagnanais ni Kristo na isagawa ang iyong kalooban at kaluwalhatian, ang iyong pangalan, maging tanda rin ng aking buhay upang makita ng iba ang mabubuting gawa na iyong inihanda para sa akin, upang gawin at luwalhatiin ka, Ama. Nawa ay ituloy ko ang katwiran at kapayapaan ng kabanalan at pananampalataya, pasensya at kababaang loob, biyaya at awa, sa pangalan ni Jesus at sa iyong higit na kaluwalhatian. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, naniniwala ako na ikaw ang anak ng buhay na Diyos, ang ipinangakong Mesiyas ng Israel, at ang tanging manunubos ng mundo, at mayroon kang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Naniniwala ako na sa pangalan ni Jesus, ang bawat tuhod ay yuyuko at ang bawat dila ay magpapahayag na ikaw ay Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At ikaw lamang ang nag-iisa, tunay na buhay na Diyos, higit sa lahat ay tinatawag na Diyos. Naniniwala ako sa Panginoong Jesus na iniwan mo ang iyong walang hanggang trono sa kaluwalhatian at naparito sa lupa bilang isang sanggol upang sa pamamagitan ng iyong perpektong buhay at sakripisyong kamatayan, babayaran mo ang halaga para sa lahat ng aking mga kasalanan, upang sa pamamagitan po ng paniniwala ko sa iyo, ako po ay iyong mapatawad sa aking mga nagawang kasalanan. Mabihisan ng iyong katwiran at tumanggap po ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan mo. Salamat na sa lahat ng iyong nagawa sa pamamagitan ng iyong kamatayan, paglilibing at pagkabuhay na mag-uli. Ako rin ay may buhay na walang hanggan at tagumpay laban sa mga kasalanan, Satanas, kamatayan at impyerno. Salamat Ama na ikaw ay namatay dahil po sa aking mga nagawang kasalanan. Salamat Ama na ginawa mong posible para sa akin na matubos at mailipat mula sa kaharian ni Satanas patungo po sa kaharian ng Diyos. Salamat na sa iyo na mayroon akong lahat ng kailangan ko upang matiyak ang tagumpay sa mundong ito at sa darating na mundo, ang buhay na walang hanggan. Purihin ang iyong banal na pangalan magpakailanman. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.